Kung nakita mo itong notification na ito sa taas ng YouTube Studio mo, may isang bagay kang dapat malaman. Dahil sa unang tingin, parang simpleng updated terms lang ito. Pero kapag tiningnan natin ang bagong YouTube Partner Program changes, may mas malaking update na nakatago dito at may binago ang YouTube sa requirements para sa mga bagong creators na gustong ma-monetize. So ang tanong, kailangan ba nating mag-alala? At magiging 8,000 watch hours na ba ang kailangan para ma-monetize sa YouTube? Tingnan natin. Ito mismo ang notification na lumabas sa YouTube Studio ko. Ang nakalagay, Action required, accept updated YouTube Partner Program terms by January 31, 2027 to avoid gaps in earnings from features like ads, YouTube Premium, and fan funding. So may dalawang importanteng bagay agad tayong makikita dito. Una, action required. At pangalawa, January 31, 2027 ang deadline. Ibig sabihin, kung nasa YouTube Partner Program ka at lumabas na ito sa studio mo, kailangan mong i-review at tanggapin ang applicable, updated YPP terms bago ang deadline para maiwasan ang interruption sa earnings mula sa applicable monetization features. Hindi ito simpleng notification na dapat baliwalain. Ngayon, dito nagiging interesting. Kasabay ng pagbabago sa YPP terms, may bagong eligibility requirements na ipatutupad simula February 1, 2027 para sa new creators na gustong makakuha ng ads at YouTube Premium revenue sharing. Sa current requirement, 1,000 subscribers plus 4,000 valid public watch hours sa loob ng 12 months. Or 1,000 subscribers plus 10 million valid public shorts views sa loob ng 90 days. Pero sa bagong requirements, 1,000 plus 8,000 qualified watch hours sa loob ng 365 days. Or 1,000 subscribers plus 20 million qualified shorts views sa loob ng 90 days. So yes, 4,000 magiging 8,000 watch hours at 10 million magiging 20 million shorts views. Doble ang performance threshold para sa mga bagong creators na naghahangad ng ads at YouTube Premium revenue sharing. Ngayon, huwag kang mataranta kung monetized ka na. Ang bagong 8,000 watch hours at 20 million shorts views requirement ay para sa new creators applying for ads and YouTube Premium revenue sharing. Hindi ibig sabihin na lahat ng existing YPP creators ay kailangan ding umabot sa 8,000 hours para manatiling nasa YPP. So kung monetize ka na niya ngayon, ibang issue ang notification na nakita natin sa studio. Ang kailangan mong bantayan ay ang updated YPP terms at ang deadline na January 31, 2027. Pero kung shorts creator ka, may isa pang importanteng pagbabago. Starting February 1, 2027, kailangan ng 10 million qualified shorts views within the previous 90 days para patuloy na maging eligible sa shorts ads and subscription revenue sharing. Kapag bumaba ka below 10 million, hindi ibig sabihin na matatanggal ka agad sa YPP. Ang maaapektuhan ay ang shorts revenue sharing. Kung nakita mo na ang notification na ito sa YouTube Studio mo, ang pinakasimple. Pumunta sa YouTube Studio, i-review ang updated YPP terms na ipinapakita sa account mo. At kung kailangan mong mag-accept, gawin ito bago ang January 31, 2027. Huwag ding malito sa bagong 8,000 watch hours. Kung existing YPP creator ka na, hindi iyon ang bagong requirement na kailangan mong habulin para lang manatili sa YPP. So ngayon, alam mo na kung bakit may bagong notification sa YouTube Studio. May updated YPP terms na kailangang aksyonan bago January 31, 2027. At simula February 1, 2027, may malaking pagbabago naman sa eligibility requirements para sa mga bagong creators. At oo, 4,000 watch hours magiging 8,000.
10 million shorts views magiging 20 million. Pero tandaan, hindi ito automatic na bagong requirement para sa existing YPP creators. Kung nakita mo na rin ang notification na ito sa YouTube Studio mo, comment down below. Nakita ko na. At kung gusto mo ng mas detalyadong tutorial kung paano i-review at i-accept ang bagong YPP terms, sabihin mo sa comments. Subscribe sa Josa Pearl Vlogs para sa mga bagong YouTube updates, monetization tutorials, at tips para sa Filipino creators. See you sa next video. Subscribe now